Isang medyo malungkot na umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Live po dito sa bayan po ng Gasan. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At kasalukuyan po, narito po tayo upang balita po sa inyo ang kasalukuyang sitwasyon ng isang sunog na kasalukuyan po nagaganap. Actually, medyo matapos na po itong maapula pero may mga apoy pa rin po sa kasalukuyan. Pakita ko po yung sitwasyon po ngayon at kasalukuyan po narito na rin po ang iba't iba mga kawani ng ating kamatay sunog upang pagtulong-tulungan nga na tuloy apulahin ang sunog po dito po sa bayan po ng Gasan. So narito rin po iba't ibang mga fire trucks from different municipalities. And ito po yung sitwasyon po ngayon. Doon sa mga nagtatanong kung saan po ito. Ito po yung pong mga bahay, mga old houses na gawa sa mga light materials. Dito po yung mga bahay po dito sa harap po ng Gasan Municipal Hall. So sa tansya po natin, naabot po ito sa mga 3-4 na kabahayan na dari po sa kahoy. Ito pong nasunog po dito. So sa ngayon po nagtulong-tulong ang ating mga opisyal pang tuluyan pong maapula ito pong sunog dito po sa nasabi nga po dito po sa aming bayan sa Gasan. Narito po ang mga fire trucks mula sa iba't ibang bayan gaya po ng Buwak, Gasan, Buena Vista at narito rin po ang mga fire trucks karating lang po ng fire trucks galing po sa bayan po ng Bugpog. Ito po at iba't ibang mga force multiplier na tumutulong din po sa pag-apula po nito pong sunog. Narito po ang mga kawani po ng PNP, ang kuya, sa Philippine Eagles at iba pa mga force multiplier na may mga kaalaman o pinalaman patungkol nga po sa pag-apula nga po ng sunog. So may mga apoy pa rin po Ito pong harap po ito ay mga grocery at at the same time ay mga rin po, may mga Xerox machine po dito. So sa ngayon po ay pinagtulong-tulungang tuloy apulahin upang hindi na po makadamay pa ng ibang pang mga establishmento. Ito po nasabing area. Kasalukuyan po narito rin ang ating Honorable Mayor to assist the situation. Ang ating Honorable Mayor ang siyang tumutok din po sa pangyayari pong ito dito po sa ating bayan ng Gasan po. So narito po ang iba't ibang mga ahensya, DRLMO at iba pa mga bayan na tumutulong na rin upang hindi na tuluyan pang lumaki ito pong sitwasyon po dito. So doon sa mga nagtatanong kanina, bakit po nagkaroon ng brown, at ito nga po yung pong naging dahilan upang agad-agad na hindi na lumaki yung sitwasyon ay pinatay kagad ng maraming ko ang kuryente. At ito nga pagpatak po ng parang kanina po nagsimula po ito mga bandang bago mag-alas 5 ito pong sitwasyon. Ito nga pong sunog na ito. Doon po sa magtatanong, ang sunog po ay nagaganap po ngayon dito nga po sa bayan po ng Gasan. Ito po yung pinakaharap po mismo ng ating munisipyo. So kasalukuyan po ay nandun pa rin po iba nating mga fire officer. Tutukan din po yung mga kadikit ng bahay upang hindi na po lumaki pa o hindi na magtuloy-tuloy pa itong nasabing sunog.
So sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang pagbomba ng ating mga miyembro ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang mga bayan, ano po. At narito rin po ang kapulisan to manage the situation din, ano po. Dahil ito nga po mga bahay po dito ay gawa po sa mga light materials, ano po, mga ano po ito, mga gawa lahat pa sa kahoy dahil mga sinaunang bahay po ito, ano. Matatanda itong harapan po ito ay kainan at may mga printing ano din po, machine, mga Xerox po. So may grocery din po na sa kasalukuyan ay patuloy po na tuluyan pong talagang inaapula, ano po, dahil may mga apoy pa rin po tayo nakikita, pansin po natin may mga apoy pa rin po dito. So, sa kasalukuyan po narito po ang ating Honorable Mayor Tolentino to monitor the situation, ano po, at iba pa natin mga opisyal nagtutulong-tulong din po, mga presidente, ang mga force multiplier, ang Philippine Eagle narito rin po, ano po, talaga nagtutulong-tulong din po, ano. Siguro po mamaya kukuha din po tayo ng ilang mga detalye kung ano po yung pinagmulan. Oh, nilalaglag-dagan. Magpalit ng ano. Patay mo na. Ba yung ano? Ba yung naidugtong? Ayan. Oh, kapit kayo, makakita. Kaya, so isa po ngayon ang binabantayan itong grocery store and ano to, canteen, ano, binabantayan din po ito dahil para po maiwasan na lumipat din po dito, ano, yung apoy. So ayan, narito po ang ating Honorable Mayor Tolentino din, kasama siyempre po ang MDRRMO. Ayan.
So sa kasalukuyan naman po ay fire under control na. May mga mangilingilan lang po na binobomba pa rin ng tubig ano, para hindi na tumuloy-tuloy dahil nga ito pong ito nga pong materials po ay puro ano po, puro light material. So sa kasalukuyan ito po yung sitwasyon natin, ano, para under control na rin po ito, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang pagbomba dahil may mga ilan pa rin talaga mga apoy para po mas masigurado ano po na mas masigurado po na wala nang magiging apoy pa. So sa kasalukuyan po, narito po patuloy pa rin po minamanage ng ating Bureau of Fire, kasama po ang NDRRMO, PNP at iba pa mga force na kilala rin ang sitwasyon. Yor! Muna yung ano ha, tanggalan na yung susi, masaka na. Natin yung pang ano. Kahit ito siya yung fire hook kanina pa. Pero wala mahina yun. Parang makikita yan. Nakita mo na ako sa niya. Nandito. Sinasabi siya kanina. So yun po ang ating sitwasyon po ngayon ano. Ito po yung kasalukuyan po ngayon as of 5:49 in the morning. Para under control na pero tuloy-tuloy pa rin ano. Wala na po tayong apoy pero may mga mangilan-gilan pa rin po na apoy pa rin po ano, na parang lumalaki. Dahil nga po ito pong sunog po dito. Ito yung mga materialis ng mga bahay po dito doon sa mga hindi po mamaya. Nakahilira po ito ng mga gawa po sa mga kahoy mga light materials. So kaya talagang mas mabilis ano yung pagkalat ng apoy. Pero salamat na lamang dahil ito pong bahay na ito, yung mga kabahayan po dito, like dito sa area na ito ano, may mga firewall na po yung iba. Like doon sa likod po na yun, firewall na po yun. Firewall. So mas nakatulong para ano po, para hindi na po tuloy-tuloy yung apoy. So nakukurenta na rin po. Kaya napakalaga rin po ano, na talagang doon sa bawat pagitan ng mga bahay ay may mga firewall ano, para hindi po tuloy-tuloy nga itong pagkalat nga po nitong apoy.
naka ano po ay may may mga apoy pa rin pong lumalabas. Ano ibig sabihin ay ano po, dahil yun nga po ang ano sa mga kahoy. Ang kahoy po kasi dahil kahit po nababasa sa ibabaw, kung mayroon po ito kapoy sa loob, ay tuloy-tuloy pa rin po ano. Kaya may patadalian po lumalakas talaga yung usok ano. Tuloy-tuloy po ang ginagawang pagbomba doon sa ibang bahagi ano, dahil yun po yung pinanggagalingan po ng apoy ano, mayroong mga apoy pa rin sa lalim kahit na ito po yung under control na, pero mayroon pa rin po yung ano mga paglalakas ng usok ano, handa na mayroon po apoy sa loob. Doon sa mga nagtatanong, ito po yung mga lumang bahay sa Gasan na may mga Xerox machine, mga Xerox machine, may mga tindahan ano po. Try natin na ikutin na dito kayo na si Mayor, hindi ko na makita. Nasa na si Mayor. Kada sa opisina na ano po. Ngayon na po ay nakita natin dito si Mayor na nagtanagdo sa sitwasyon kasama ang MDRRMO. Ang MDRRMO, ilang mga opisyal ng ating munisipyo, narito na rin po ano, napunsyal na rin po ng bahay tayo nakita. At iba't ibang mga force multiplier may kinalaman nga po sa ganitong sitwasyon. Una-una siyempre sa Pangulo ng Bureau of Fire Management, ang PNP. Ang PNP, ang ganun din po ang siyempre ang MDRRMO, yan siyang mas kumukontrol doon sa sitwasyon, ang PNP at iba pang may mga force multiplier, ang mga frontliners sa Lorelic at may mga training sila nito. Ang Philippine Eagles, kanya rin po kasi kasama natin sa Philippine Eagles ay may makasanayan sa ganitong gawa. Mamalangan. Ito, itong may-ari na. Nag-uusap na yan. Nakausap na. Nasa labas sa akin. Bukas na rin. Wala tutulog dyan. Ay pa na. Oo. Baho na. Ay taas na ng ano. Kaya pala. Bali may nakatira dyan. Ilan tatlo yung nakatira dyan ay. Bata. Live yan. Gimana? Para yung may-ari talaga ito. Ayun. Sabi ko latak ng tao. Siyempre, sabi ko yung kahon. Isa siguro sa ano, mga maya-maya ay makuha tayo ng ilang mga Anak yan, sinunod na yung ilang mga impormasyon ano. Yung pito na yan, yung detail, yung pakasya. Narito na rin po ang fire truck ng Furious. Dumating na rin po.
Diyan ano talaga, pagpasok ko, siguro ay mga 3 pa. Parang ang naano namin ay Ate. Morning. Oo, hindi pa talagang fire out. Oh. May mga apoy pa rin eh. Oo. Nakahoy eh. Malakas pa rin dun, no? Yung kahoy, baka bumagsak. Mayroon tubig yung mga sa taas. Kapag lalo tawag yung mga ganawa. Delikado pa ito sa loob. May apoy sa loob. Pinapanak na eh. Dapat ay mawasakin itong ano eh. Sinasa loob yung apoy. Sa kasalukuyan na po, doon sa malaking apoy, sabi nga nung isa nating kaninang kausap, hindi pa rin talaga ito masabing fire under control hanggang hindi talaga tuluyan pang napapatay. Dahil sa ngayon po, nakita natin lumalakas pa rin. May mga apoy pa rin doon sa loob na bahagi, no? Itong katulad sa kating, ito po, mapansin ninyo, umuusok, nagagaling sa loob. Possible na yung mga kahoy pa rin po dito sa loob. Eh talagang may apoy na dapat po ay na posible anytime na lumaki, eh dapat talaga na ito ay patay. Sa kasalukuyan, halos na dito na rin po yung mga fire trucks ng 6 na bayan ng ating lalawigan to support the situation. So sa kasalukuyan naman po na tatla yung linya ng kuryente dito sa lugar. Kaya nga kanina po na bandang 4:30 ay nawala ng kuryente, binutol ng maral po yung kuryente. Dahil nga po para mas maiwasan po na magkaroon pa ng mas malaking problema. And nung matagal na rin po yung connection dito sa mga abay masusunod ay dahil rin po yung daloy ng ating kuryente. Kaya doon sa mga na high blood naman kanina at nawala ng kuryente, ito po yung reason.
bakit kaya nawala ng kuryente dahil nga po nagkaroon nga po ng sunog dito, particular dito po sa bayan ng Gasan, sa harap nga po ng munisipyo. So doon sa mga nagtatanong kung ano yung mga pangyayari, di pa namin maibibigay yung pinakabuod po nito kasi magkakaroon nga po ng investigasyon ang Bureau of Fire kung ano ang nangyari sa nagsimula. Although sikapin natin makakuha din ng ilang mga update doon sa mga may-ari kung makakakuha tayo, baka may mga impormasyon sila magbibigay kung anong oras ba o paano nagsimula itong sunog. Pero yung official na talaga information dito ay manggagaling pa rin sa ating Bureau of Fire. So sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang tuluyang pag-apula po dahil umuusok pa rin. And narito rin po nakabantay o nakamonitor ang ating Municipal Mayor Tolentino at ilang mga opisyal, konsehales, ang kanyang anak. Narito rin po, nakita na natin kanina ang mga, siyempre po ang MDRRMO at sa panguna po ng Bureau of Fire napunta ito, ang PFP at iba pa mga force multiplier na may kaalaman may mga training po sa ganitong sitwasyon ay siya pong nagmamando o nagtutulong to handle the situation. So ito po ang isang tindahan kasi binabantay na light material din po ito dahil umuusok din po yan. Kaya may mga nasa kubog po to control situation. Doon sa mga iba, baka tanungan kagad kayo kung paano nangyari, nagsimula. Hindi po tayo makakapagbigay, lilinawin ko lang po, we cannot give any information na kung ano ang naging dahilan po itong sunog, saan nagsimula kayo. Ang ilalabas po natin na official po na po nito, information, ay yun po manggagaling sa Bureau of Fire, po. Para hindi po tayo maligaw, hindi po hearsay, hindi po galing po kanino lang yung information. Siguraduhin po natin na ito po ay galing sa Bureau of Fire. Po? Aking panawagan doon po sa mga iba nating mga kabayan, siguro sabi nga nila, huwag magdaho-daho, huwag na tayong magbigay ng huwag na tayong magkalat ng iba pang informasyon. Huwag na tayo magkalat pa ng ibang informasyon, kung this is not official, po. So, ilalabas din naman po ng Marinduque News ang buong resulta ng investigation po dito at mga pangyayari dito po sa naghanap nga po ng sunog na ito dito po sa bayan po ng Gasan. So, sa kasalukuyan ito po kini-clear po para po mas makuha po yung po mga apoy pa sa ilalim ay mabugahan din po ng tubig dahil kabalik-balik po lumalakas po yung usok. Masasabi itong fire under control pag talagang ito po ay wala na tayong nakikitang apoy na lumalabas. Pero for the meantime, ito po yung sitwasyon, may umuusok, ay bubombahin ulit ng Bureau of Fire natin pagkatapos po ay i-clear. Ganito po yung nagiging position po ng Bureau of Fire, yung kailang ginagawa. Kakwatin po yung mga kahoy, yung mga mga debris, bubombahan ng tubig, kakwat po ulit para mas mapatay yung pong apoy na clear talaga at hindi na lumakitan.
Ito si Kuyang, ito yung isa sa may ano. Hindi naman Ayan. ganun yun. Dapat ano lang. Pwede ano na lang. Itan lang pa. Tamitan. Tingnan na ba? Kaya nung ano yan. Ito si Kuyang. Ito yung isa sa, ikaw nasa kantin ngayon ano? Oo. Oo. Anong, bibigyan natin yung update, ano bang nangyari? O mga anong oras? Paring, mga 3:30 yan, 3:45 ako ano eh. Bumangon. Oo. Ang kapal na ng usok. Oo. Nagising yung may-ari nakatira sa taas. Ang usok na, bakit ang usok gano'n eh? Kasi kahoy lang yung ano yan, yung baba. Oo. Gano'n ng ano, tawag na, ganyan. Ang bilis eh. Oo. Ang bilis ng yung minuto, yung segundo na ano, apoy ng apoy, tapos pinaputok. Kasi may mga alak din sila dyan eh. Oo. Tapos mga damit. So, yun yung Doon nakita yung mo. pwedeng nag-cause din na ano, gano'n. Pero malamang kuryente rin ano yan, hindi naman basta Oo. gano'n yan eh. So, yun lang yung sitwasyon na nakita mo. Oo, gano'n. Oo. Ang bilis eh. So, mga anong oras eksakto? Bali, mga 3:30, 3:45 ako ano eh. Nung ano Baba. ko, ang kapal na ng usok. Usok na mga Yo, 3:45. sinira na yung roll up na yan. Para nga makita ka, nung pagkanoon, laki na. Oo, sa Tapos loob. laging, puro bagong pintura lahat yan eh. Oo. Ang dami mga nakasabit, mga gano'n. So, sa tingin mo saan nagsimula? Sa taas o baba? Sa baba, dito Sa baba. talaga sa tindahan yun, sa Tindahan. Upan Kay. Diyan nagsimula. Ang bilis ng ano. Umalat agad. Eh, palibasa yan, mga lumang bahay yan. Oo. Eh ito, lumang bahay din itong baba na ito. Parang inumodi na eh. Tapos Oo. ang side niya, kahoy. Pero kahoy pa rin, Kahoy talagang pa rin light yan, oo. materials, oo. Pinauna rin yan. Si Kuya ay ang isang may-ari nitong kantina na ngayon po binabantayan din ano. Dahil Tabay din at mahirap na. oo, maaaring lumipat dahil umuusok din yung kanyang area. So sa ngayon, ano po, sa ngayon po makakita natin sa taas dito tayo sa kabilang side ano, ay nakantabay sa taas ano, yung ating mga fire trucks dahil may mga pag-usok pa rin po doon no. May mga pag-usok pa rin po dito sa bahagi ng kantin naman. So kaya nga po nakabantay din. So nakabantay pa rin po ang ating PNP. Ayan. So may mga fire trucks pa rin po galing sa iba't ibang mga support group ang lugtog sa dito sa kantin. So halos 6 na bayan na po ang narito. Yung Nabista, narito po, Torrijos, Mugpog, Buwak at saka po, syempre ang Gasan. At iba pa po. Sa likod po may mga fire trucks pa rin po tayo na nag-monitor at nagdamando po ng situation. So si Mayor po ay narito rin at monitor po yung sitwasyon. So yung ayun po yung balita kayo na ayon po doon sa isang nga po sa may-ari po nung kalapit na establishment. Na ngayon po kasalukuyan din binabantay ano po yung pong kantin dito po sa gilid na uusok din po ngayon at binabantayan na hindi na po lumipat tayo apoy. Eh mga around 3:30 ay nagsimula na po may umusok doon sa kailang katabi na bahay and lalabas naman po yan doon sa kabuang investigation ano ng Bureau of Fire. So ito po yung ginagawa po ngayon na unting pag-abante ng Bureau of Fire. Ano nahan? Talagang ano, isa-isa, ayan. Isa-isa pong hinahalwat yung po mga kahoy, mga yero, mga debris, tapos bubombahan po para talagang maapula yung apoy. Gaya po ng sinasabi ko kanina, narito po ang mga agila na talagang tumutulong din, ano, mga force multiplier tayo na tumutulong to handle the situation. Ano, yung may mga training regarding po dito sa ano, mga first responder po natin. So both side po nitong residential area na ito ay binobomba dahil may mga apoy pa rito na lumalabas ano. So dahil nga po ano talagang
Ayan. Narito na rin po yung fire truck or yung pong water tank truck ng provincial government para magbigay naman po ng tubig, ano. Ayan. At medyo delikado pa rin po talaga, no, dahil babagsakan pa rin po. May mga mapapakikita po natin ito po mga kahoy po dito. Ayan, umuusok po tapos bumabagsak. Sabihin niya mga kahoy na may mga apoy pa rin po sa loob. Ito po ang binabantayan po ngayon dahil yung mga kalapit po nitong bahay ay mga light materials pa rin po na possible. Although dito sa kabilang side po ay may mga firewall, pero dito sa kabilang side ay binabantayan po dahil yung canteen po dito ay gawa na naman po sa light materials pa rin. Tapak nito. Oras po natin 6:14 in the morning ay ito pa rin po yung sitwasyon po natin. May mga pag-usok pa rin po, ano, at tuloy-tuloy pa rin po na kinokontrol dahil may mga time po na lumalakas pa rin yung apoy dahil nga ito po mga kabayan po dito ay mga sinaunang bahay na gawa po sa kahoy o mga light materials. At may mga materials din po sa baba na talaga nag-cause pa rin po ng paglakas ng apoy. Ay, nandun po sa likod. Naka-aircon kasi yun. Pero pagkatawag sa amin, dito raw, ay, alam ko na. Kanina yung mga nilabas namin, mga sabog eh. May ice cream ba yan? Ilan ang ice cream yan? So, yan po sa ating mga kabayan ang sitwasyon at tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang pagkakula. No? So, siguro po, for the meantime, atin pong iulat pa rin po sa inyo the official, yung official po na pahayag ng Bureau of Fire sa
magiging resulta po nitong investigasyon dito po sa nangyaring sunog dito po sa harap po ng munisipyo po ng Gasan. Ito po yung mga light materials houses, ng old houses dito po sa bayan po ng Gasan. Ano po. So doon po sa mga kabayan nagtulong-tulong ang mga ahensya na may kinalaman nga po sa ganitong sitwasyon, ang Bureau of Fire, ang MDRRMO, ang Bureau of Fire ng iba't ibang bayan. Actually, dito po lahat ng bayan na to give the support, ang kailang mga fire trucks, ang MDRRMO, PDRRMO, ayan, ang MDRRMO ng Gasan, ang PDRRMO nagpadala rin po ng mga trucks at mga responder, ang mga first responder po natin, ang Bureau of Fire, ang iba't ibang ahensya, ang PNP narito na rin po, ang mga first responder po natin, may mga kasanayan, may mga training, ang Philippine Eagles sa pangunan ni Kuya Andrew Iturralde at mga Agila ng Gasan ay narito rin po to assist the situation. At maraming salamat po sa lahat. Although sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang tuloy-tuloy na pag-apula dito po sa nasabi nga pong nagaganap na unaganap na sunog. For the meantime, ito lang po yung ating may ulat. I-update po namin kayo at sa ating ma-interview ang ibang mga official din po dito po sa aming bayan po ng Gasan. Ako po ang inyong kabayan, Eddie Rosales, nag-uulat mula dito sa bayan po ng Gasan sa nangyari nga pong sunog dito po sa harap ng munisipyo ng Gasan. Ako po ang inyong kabayan, Eddie Rosales, nag-uulat. Isang ligtas na umaga sa inyo po lahat mga kabayan. Thank you.